Okay, simulan natin. May isang political drama ngayon sa Pilipinas na, alam nyo, kakaiba sa lahat. Kasi hindi lang to tungkol sa korupsyon ang pinag-uusapan natin dito ay isang matinding banggaan sa pagitan ng magpinsan. At hindi lang basta magpinsan, nasa tuktok sila ng kapangyarihan. Itong kwento sa likod ng awayang Marcos-Romualdez. At ano ba ang nagsimula ng lahat ng ito? Isang napakabigat na akusasyon na nanggaling mismo kay Senador Imay Marcos. Ang turo niya, ang sarili niyang pinsan, si House Speaker Martin Romualdez bilang ang diumanoy mastermind sa isang multi-bilyong pisong iskandalo. Grabe, di ba? So dito pa lang malinaw na agad na hindi to ordinaryong politika. Naging personal na Isang pampublikong sagutan sa pagitan ng dalawang miyembro ng pamilya na parehong nasa sentro ng kapangyarihan ng bansa. Pero dito na pumapasok ang pinakasentro ng pagtatalakay natin. Kasi paano kung yung buong kaso, yung pundasyon ng lahat ng mabigat na akusasyong to ay parang nakatayo lang pala sa buhangin? Ating alamin kung ano nga ba talaga ang nasa likod ng mga paratang na ito at kung mayroong nga bang matibay na ebidensya na sumusuporta rito. Sige, para mas maintindihan natin, kilalanin muna natin ang mga pangunahing karakter sa kwentong ito. Sino ba ang nag-aakusa? Sino ang inaakusahan? At ano ba talaga ang punot-dulo ng hidwaan na to? So, sa isang sulok, andyan si Senador Imay Marcos ang matapang na kritiko. Sa kabilang banda naman, ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa gobyerno. Isipin nyo, isang banggaan ng dalawang mabibigat na pangalan sa iisang pamilya. Ngayong kilala na natin yung mga involved, tingnan naman natin yung sinasabing pundasyon ng kaso. Kasi ayon sa mga impormasyong ating sinuri, yung akala mong matibay na ebidensya, unti-unti pa lang nagpapakita ng mga bitak. Sa umpisa, ang buong kaso ay nakasandal lang sa isang tao, si Orly Guteza. Isa siyang retiradong Marine na may napakadramatikong kwento na siya daw mismo ang naghahatid ng mga maletang puno ng pera. At dito, tingnan niyo kung gaano kabilis gumuho ang lahat. September, may sinumpaang salasay pa yung witness. Pagsapit ng October, boom, sabi ng korte, peke pala notaryo, hindi valid. At pagdating ng January, yung nag-iisang testigo, bigla na lang naglaho. Nawala na, parang bula. So, sa loob lang ng ilang buwan, yung kaso parang nawasak na. Para maging malinaw, hindi ito malit na technicality lang Kapag sinabi ng batas na peke ang notaryo, yung dokumento wala nang bigat sa korte. Itinuturing na lang siyang inadmissible hearsay. So legal na binaliwala talaga yung nag-iisang sinumpaang salaysay ng key witness. Okay, so ngayong gumuho na yung ebidensya ng panig ng nag-aakusa, ano naman ang naging tugon ng kabilang kampo? Tignan natin kung ano yung naging diskarte ni Romualdez. Habang ang mga paratang ay lumalabas sa media, iba ang naging diskarte ni Romualdez. Ayon sa ating sinuri, sa halip na makipagsagutan sa press, direkta siyang humarap sa mga investigador para sagutin ang mga aligasyon sa tamang proseso. Dito, kitang-kita yung dalawang magkaibang approach, diba? Sa isang panig, may mga akusasyon na ginagawa sa press conferences. Sa kabila naman, may pagharap sa legal na proseso sa likod ng mga saradong pinto. Para siyang laban ng public opinion versus formal investigation. At alam nyo, maging ang Pangulo mismo, napansin yung malaking agwat sa pagitan ng mga alegasyon sa media at yung aktwal na ebidensya o kakulangan nito na hawak ng mga investigador. So, ang tanong, kung mahina pala ang ebidensya, ano ang tunay na motibo sa likod ng mga atake? Dito na tayo papasok sa mas komplikadong bahagi, sa mundo ng politika, kung saan baka may mas malaking laro na nagaganap. Ayon sa pagsusuri ng ilang political analyst, mukhang hindi lang ito simpleng away pamilya. Sinasabi na posibleng isa itong political move. Para saan? Well, maaaring para pahinain ang administrasyon mula sa loob o di kaya para iposisyon na ang sarili para sa susunod na eleksyon. Alam niyo yon, para siyang laro ng chess, kung saan bawat galaw may mas malalim na ibig sabihin. At ang naging opisyal na tugon ng administrasyon dito ay parang sinasabi na, okay, may akusasyon kayo, dalhin nyo sa tamang proseso, sa korte. Isang panawagan na ilipat ang laban mula sa mga preskon patungo sa tamang legal na venue. At lahat ng ito, dinadala tayo sa isang napaka-importanting tanong. Ano ba ang mas matimbang? Ang totoong hustisya ba o yung political na teatro? Ang rule of law ba o yung trial by publicity?
Mismo ang mga importanteng tao na nagpapatakbo ng investigasyon, tulad ni Senador Lacson, ay hayagang sinabi na walang basehan yung mga paratang ng senadora tungkol sa isang cover-up. At ang pangunahing punto dito ay ito. Kapag ang pag-usig ay nakabase na lang sa gawa-gawang ebidensya at personal na galit, hindi lang yung isang tao ang natatalo, kundi ang buong sistema ng hustisya natin ang nanganganib. Kaya sa huli, tayo ang maiiwanan ng tanong na ito. Kapag politika na ang nagdidikta ng hatol, saan na napupunta yung napaka-importanting prinsipyo ng presumption of innocence? At paano natin masisiguro na ang hinahanap natin ay tunay na hustisya at hindi lang basta panalo sa isang politikang labanan?